So yun mga kabatang yan, panoorin po natin yung sikat na si Carlo Mendoza nagsalita sa rally dyan, at yung pamilya niya ay nasira sa droga, at binakbakan niya si Pangulo nating BBM. So yun mga kabatang, panoorin po natin to. Talagang sobrang ang batang ito sobrang advanced ang utak na ito, 13 years old. At ito po ay kasama ito ni Vice Ganda noon sa ABS-CBN. Meron silang show ni Vice Ganda noon, si Carlo Mendoza. So panoorin po natin ang sinabi ni Carlo Mendoza sa rally. So yun. Ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpaingay. Hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, naggalit na. Diba sinabi mo, nagbabaguhin mo Pilipinas? Diba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo na sunod-sunod na tumaan, na maraming namatay na Pilipino, marami ang nadisgrasya, na baha, marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang manood ng concert. Nauna mo pa yun. Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang. Dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano ang pinakita mo, gumawa ka pa ng movie, nakala namin na totoo. Pinutol mo kami. Pinutol mo kami. Niloka mo kami. Kung ano-ano pa ang pinakita mo para lang umangat ka, para mailuklok ka lang, hanggang sa naniwala ang ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong magluksok sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghirap kami. Kung ano-ano nangyari, tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo, lalo na kaming mga kabataan na umanga sa'yo, lalo na ako, na akala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi ng droga na lumagkanap sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang, na uulitin ko, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mga kababayan kong Pilipino, sabay-sabay nating isigaw, mag-resign! 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 Sisigaw natin! Duterte! 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 Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo, Marcos, lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay kailangan asikasuhin ang mga pag-aaral. O, alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit ganon naapektuhan din kami? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa naapektuhan sa droga na yan. Kaya kami mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Kahit marami ka pang ipadalang militar, dahil hindi kami malulupik ng kung sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya wag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon
nagagalit sa'yo dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino, lalo na mga kabataan, kung ano-ano na lang nangyari sa mga kabataan. Dahil dun din sa nakatira kami, ay maraming mga nagdodroga, maraming kaming narinig na nag-aabutan ng droga hanggang sa nalaman namin, hanggang sa nakita namin. At nung nalaman ko, pati si Duterte, Sara, kinalaban mo, kaya kami nagalit sa'yo dahil kami sumuporta rin sa'yo. Alam mo kung bakit nangyari sa ate ko? Alam mo kung anong nangyari? Dahil sa droga na pinalaganap mo. Kinahasa ang ate ko na nawala sa bisyo. Nang dahil sa bisyo sa droga. Yun ang dahilan ng droga. Kaya bakit kami sa iyo maniniwala na bakit ka maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami? Trolls sa mga Pilipino, pinabayaran? Hoy! Baya ka naman sa balat mo! Hindi kami bayaran! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bangag. Kung ano, inaano yung mga Dutertes kahit walang katotohanan, natali ka. Kaya nananawagan pala ako sa mga Pilipino na nananatili sa bahay. Mahiya naman si Marcos. Kahit ano pa ang panakot sa atin, huwag kayo mag-alala. Suportado kayo na buong Pilipino. Lumabas na kayo, mga kapwa namin Pilipino, lalo na mga magulang nyo. Huwag kayong matakot na akala nyo mapapama ka mga anak nyo. Kaming bahala, lalo na ako magpapatunay. Ako magpapatunay sa inyo na kami ang susuporta sa'yo, lalo na ako. Ikaw bata ka, nanonood ka. Alam ko nanonood ka dahil maraming lumaganap na social media. Alam namin kung bakit kami galit. Dahil hindi namin din gusto gawin to. Pero dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa mong meeting, kung ano-ano, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit na sa'yo. Hinintay lang namin na bumawi ka sa dulo. Pero anong ginagawa mo? Wala. Hanggang sa nagalit na. Hindi ba sabi mo, tigre ka? O sige na, nanawagan ako sa'yo. Pumunta ka, magpakita ka sa buong Pilipinas. Para na sa ganun, kung tigre ka talaga, ipakita mo sa amin. Dahil nalaman namin na talagang tigre ka. Dahil nilamon mo kami. Pero hindi kami magpapalamon sa'yo ng buong buo. Dahil kaming mga Pilipino, marami na kaming napagdaanan. Dahil kami isang matatag na Pilipino. Kami ay babangon ng babangon na kasama si Inday Sara Duterte. Huwag kang masyadong magtaka, Marcos, hindi kami takot sa'yo, lalo na ang mga kabataan. Dahil kami, lalo na ako, palaban kami. Lalo na ako, palaban din ako. Hindi ako nagpapasubig kahit sa kanino. Ako ang isang Pilipino, lalo na ang mga kasama ko, kapwa Pilipino na naghihirap din sa Saudi. Minsan yung iba, nag-uuwi ang pa para lang magpadala sa pamilya nila. Pero nung napahamak yung pamilya nila, hindi mo ba nakikita na naghihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam yun? Tapos ikaw, nagdodroga ka, pinapalaganap mo? Hayop, grabe ka talaga! Duwag ka! Okay, maraming salamat po sa lahat na nandito. Kami po ang Star Image Fam. Kasama po namin ang mga anak-anak at namin si Majo at si Carlo. Hindi po namin sila pinalaki ng ganito. Nasa amin na sila ng 6 years. Simula nung lumalabas sila sa TV, nag-viral sila, hindi po ganito ang pagpapalaki namin. Pero kaya kami nandito sa EDSA ngayon, nilaan talaga namin yung oras namin dito. Kasi si Carlo gusto niyang ihatid yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo. Nasa kulungan dahil sa droga yan.
Yun po ang totoo, kaya kami nandito dahil sa kagustuhan ng batang si Carlo. Hindi po siya ginagamit, hindi po kami bayad, nandito kami para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon lang nangyari sa atin to, di ba? Opo, tama po yun. Kung marami sa amin nakakakilala, lalo na kay Carlo na nagsalita kanina, siya po yung anak-anakan ni Vice Ganda, na batang makulit noon, na laging kasama ni Vice sa mga pelikula niya. Kahit si Madjo, ayan si You Don't Know Girl, si Madjo, wala pong pumilit sa amin dito, hindi po namin sila tinuruan, bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Dahil sa murang edad nila gusto na lang ipaglaban ang Pilipinas. Sa mga kapwa naming influencers na siguro ngayon tinatawanan lang kami dahil lahat sila kampe sa gobyerno dahil may nahihita sila. Meron silang nakukuhang talent fee. Bawat imbita sa kanila ng gobyerno, may bayad sila dahil influencer sila, mga artista sila, may talent fee sila. Kami wala. Nagpunta kami dito ng buong puso. Gusto naming ipaglaban ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Kitang-kita naman po natin ang panggigipit kay VP Sara. Nakita nyo, inuuna ang confidential funds na busisiin kesa iprioridad ang pangangailangan ng mga Pilipino. Nakita po natin, ang dami pa rin nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, lalo na sa sektor namin, sa entertainment industry. Mga kabatang yun, napanood niyo talagang marami nang galit talaga sa gobyernong ito. Sa gobyernong BBM, talagang talamak na ang droga. Ang dami nasisirang mga pamilya sa drogang yan. Kaya yung kailangan ilukluk ulit natin yung mga Duterte para mawala na yung drogang yan. Noong panahon ni Duterte, talagang nagsitago na yung mga nagdodrogang yan. Maraming nahuli, milyon ang sumuko at maraming na namatay diyan na mga sangkot sa droga, mga mayor. Yan. At ito kailangan talaga kamay na bakal ang gawin nating pangulo ulit. Gaya ni Sara Duterte. So yun. Maraming salamat at comment down below kung ano masasabi nyo diyan mga kabatang. Yun.